Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. And today, we will be analyzing the topic, pagsasama ng gatas to tanggalin ang mga pekas at spot ng matandang edad. Isang natural na solusyon para sa nagkakaedad na balat. Pagsasama ng gatas upang tanggalin ang mga pekas at spot ng matandang edad. Isang natural na solusyon para sa nagkakaedad na balat. Narinig mo na ba ang kasabihang, huwag kang magmadaling magpa-laser treatment kung lampas 60 ka na, huwag kang sumuko sa pagtanda. Marami sa atin ang sumusuko sa pag-iisip na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang totoo, mayroong isang kamangha-manghang lihim sa loob ng iyong refrigerator na maaaring lutasin ang problemang ito ng isang beses lang. Iniisip mo ba gatas? Ano ang espesyal sa gatas? Marami ang nag-iisip na ang gatas ay inumin lamang. Ngunit pagkatapos ng 60, nagbabago ang sitwasyon. Ang puting kayamanan na ito sa iyong refrigerator ay maaaring maging pinakamabisang natural na lunas upang buhayin ang pagod at matandang balat. Ang lactic acid sa gatas, isang natural moisturizing factor, ay malumanay na nagtatanggal ng lumang dead skin cells, at ang rich protein ay muling nagtatayo ng nasirang skin barrier. Kung regular mong pahiran ang iyong balat ng gatas na may halo ng isang espesyal na sangkap sa loob ng 3 araw, makikita mo ang isang kamangha-manghang pagbabago sa iyong balat. Ibinabahagi ko lang ang paraang ito sa mga pinakamamahal ko, ngunit dahil sa maraming kahilingan, nagpasya akong ibunyag ang lahat ngayon. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 4 na pangunahing lihim upang alisin ang mga pekas at spot ng matandang edad ng walang gastos. Kung handa kang matuto ng mga lihim na ito, magkomento ng simula ngayon. Naniniwala ka ba sa natural na pagpapagaling? May kakayahan ang ating katawan na pagalingin ang sarili. Gayun din ang ating balat. Ngunit sa paglipas ng panahon, naloko tayo ng mga komersyo. Ang mga mamahaling pampaputi na krema at pinakabagong laser machine advertisement na ipinapalabas sa telebisyon ay nagpiring sa ating mga mata at tenga. Ang susi sa pangangalaga sa balat sa edad na 60 at 70 ay proteksyon, hindi pagpapagalit. Dahil ang skin barrier na mabilis gumaling noong bata pa ay nagiging manipis tulad ng papel habang tumatanda. Dapat nating itigil ang mga paraan ng puwersahang pagbabalat at pagsusunog ng balat. Ang paraan na ipapakilala ko ngayon ay ang paraan na minahal ni Cleopatra noong sinaunang panahon at itinuturing din ng mga dermatologist bilang pinakaligtas at pinakamabisang natural na peeling therapy. Dapat tayong maniwala sa kapangyarihan ng kalikasan na napatunayan sa loob ng libu-libong taon kaysa sa mga taong gumagamit ng ating pagkabalisa para kumita ng pera. Para sa mga nagdududa pa rin sa aking sinasabi, ibabahagi ko ang isang totoong karanasan. Ito ang kwento ni Lola Elena, 88 taong gulang, na bumisita sa akin. Si Lola Elena ay isang ordinaryong ina sa ating panahon na naglaan ng kanyang buhay para sa kanyang pamilya. Isang araw, nang yakapin niya ang kanyang apong hindi niya nakita ng matagal, sumigaw ang apo niya na may dumi sa mukha niya. Agad tiningnan ni Lola ang salamin, ngunit hindi dumi iyon, kundi mga pekas at spot ng matandang edad na bumabalot sa magkabilang pisngi at sentido. Mula noon, labis na nalungkot si Lola. Bumaba ang kanyang pagtingin sa sarili dahil sa pag-iisip na siya ay matanda na at pagod at nahihiya siyang tumingin sa mukha ng kanyang mahal na apo, kaya't palagi niya itong iniiwasan. Sa pagmamadali, bumili siya ng mamahaling pampaputi na krema at pinahiran sa kanyang balat, ngunit naging pula at mahapdi ang kanyang manipis na balat sa loob ng ilang araw. Hindi niya pinansin ang mga skin treatment dahil sa gastos at takot sa mga side effect. Marami sa inyo na nanonood ng video na ito ang maaaring nakakaranas ng parehong problema tulad ni Lola Elena at hindi makatulog sa gabi. Ngunit huwag mag-alala, nakilala rin ni Lola Elena ako bago siya sumuko at sa pamamagitan ng paraang ibabahagi ko ngayon, nakabalik ang kanyang ngiti. Ngayon, bago ko ibunyag ang paraan ng paggawa ng gatas na maskara, may isang napakahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan.
Kung gagawa ka lang ng maskara nang hindi alam ang impormasyong ito, hindi lang hindi ka makakakita ng epekto, kundi masisira pa ang iyong balat. Gaano man kaganda ang mga sangkap. Mayroon ka bang ugali na kuskusin ang iyong mukha ng bath towel o malupit na tuwalya pagkatapos maghugas ng mukha? Marami pa rin ang gumagawa nito dahil sa pakiramdam na sariwa o sa maling paniniwala na puputi ang kanilang balat kapag natanggal ang dead skin cells. Ngunit ngayon, malinaw kong sasabihin, kung mayroon kang ganitong ugali, dapat mo itong ihinto ngayon. Dahil ang mga gawaing ito ang pangunahing dahilan kung bakit lumalala ang pekas at pigmentation at masisira ang iyong balat. Ipapaalala ko sa iyo sa madaling paraan. Sa pinakalabas na bahagi ng ating balat, mayroong tinatawag na skin barrier. Ang barrier na ito ay parang matibay na bakod na nagpoprotekta sa ating bahay na pumipigil sa masasamang mikrobyo na makapasok at pinapanatili ang moisture sa balat. Ngunit habang bata pa, ang barrier na ito ay makapal at matibay at mabilis itong gumaling mula sa kaunting iritasyon. Ngunit pagkatapos ng 60, nagbabago ang sitwasyon. Ang balat na tumanda na ay may manipis na barrier tulad ng papel. Ano ang mangyayari kung kuskusin mo ang balat na ito ng malupit na tuwalya o scrub grains? Ang mahalagang skin barrier ay masisira. Isipin ang isang bakod na nasira ang mga brick. Kapag nasira ang skin barrier, nagdedeklara ng emergency ang ating katawan. Ang balat ay nagpapagana ng mekanismo ng depensa upang protektahan ang sarili at ang ginagawa nito ay melanin pigment. Ang melanin ay parang mga sundalong kalasag na lumalabas upang protektahan ang mga selula ng balat mula sa panlabas na stimuli tulad ng ultraviolet rays. Ang problema ay sa tuwing kuskusin natin ang ating mukha at nagbibigay ng iritasyon, nagkakamali ang balat na inaatake at naglalagay ng mas marami at mas malalim na sundalong melanin. Sa huli, kapag kinuskos mo upang maging malinis, nagiging mas madilim ang balat at ang pekas at spot ng matandang edad ay nagiging mas matingkad na nagre-resulta sa isang masamang cycle. Ito rin ang nangyari kay Lola Elena na nabanggit kanina. Kinuskos niya ang kanyang mukha ng malupit na tuwalya araw-araw, iniisip na ang mga spot ng matandang edad ay dumi at bilang resulta, kumalat ang mga pekas sa paligid ng kanyang cheekbones nang hindi mapigilan. Ang gatas na maskara na gagawin natin ay hindi isang paraan ng puwersahang pagbabalat. Ito ay isang kemikal na aksyon na naghihintay sa mga sangkap ng gatas na malumanay na matunaw ang lumang dead skin cells. Kaya, mangyaring itigil ang pisikal na iritasyon, ang balat ay hindi isang lalagyan na kailangang punasan, kundi isang buhay na kailangan mong alagaan. Tandaan na ang pagkusot ang pinakamalaking kalaban na sumisira sa iyong balat. Pangako sa akin ngayon na hindi mo na kailanman gagamitin ang malupit na tuwalya sa iyong mukha. Kung nangangako ka, nahihinto sa kakilakilabot na pagkakamaling ito at poprotektahan ang iyong balat, mangyaring magkomento ng 2 salita lamang. Hinto. Ito ay magiging isang malakas na babala sa iyong sarili. Kaya, paano mo aalisin ang mga dead skin cells at spot ng matandang edad nang hindi kinukuskos? Huwag mag-alala. Ito ang oras para lumabas ang bida ngayon, ang puting kayamanan sa refrigerator, ang gatas. Marami sa inyo ang iniisip na ang gatas ay inumin lamang para sa malakas na buto. Ngunit sa mata ng mga eksperto sa balat, ang gatas ay ang pinakamahusay na natural na kosmetiko na may higit na halaga kaysa sa pag-inom. Ang kwento na si Cleopatra, ang pinakamagandang babae sa sinaunang Egypt, ay naligo sa gatas ng asno araw-araw upang pangalagaan ang kanyang balat ay isang sikat na makasaysayang katotohanan. Alam niya na ang gatas ay nagpapabata sa balat libu-libong taon bago pa ito natuklasan ng modernong agham. Anong sangkap sa gatas ang gumagawa ng ganitong himala? Ipaliwanag ko ang 3 pangunahing benepisyo ng gatas sa balat na natuklasan ng modernong agham. Ang una at pinakamahalagang sangkap ay lactic acid. Ang lactic acid ay isang natural na exfoliating agent
Ito ang pangunahing sangkap ng chemical peeling treatments na nagkakahalaga ng daan-daang libo sa mga dermatology clinics. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagkuskos sa balat ng bath towel ay parang paghampas ng martilyo sa isang pader na brick. Ngunit ang lactic acid sa gatas ay malumanay na nagpapalambot lamang sa semento sa pagitan ng mga brick nang hindi sinisira ang mga brick. Kapag pinahiran mo ang gatas sa iyong mukha, ang lactic acid na ito ay tumatagos ng malalim sa balat, malumanay na nagpapalambot ng lumang dead skin cells at pigmented areas. Nang walang anumang pisikal na puwersa, ang lumang dead skin cells ay natural na nahuhulog mula sa balat. Ito ang pangunahing prinsipyo ng milk peeling na nagpapakinis ng balat tulad ng pinabalat na itlog ng walang iritasyon. Pangalawa ay ang bitamina B. Ang gatas ay naglalaman ng maraming bitamina B na tinatawag na riboflavin. Ang sangkap na ito ay nagtatanggal ng langis sa ating mukha at lalo na nagbababa ng lipid peroxide na siyang pangunahing dahilan ng pagtanda ng balat. Sa madaling salita, nililinis nito ang mga lason na nagpapaganda sa balat. Pangatlo ay ang rich protein at minerals. Kapag natanggal na ng lactic acid ang dead skin cells, pinupuno ng protein ng gatas ang puwang. Muling itinayo nito ang nasirang skin barrier at bumubuo ng moisture protection film upang ang balat ay manatiling moisturized at hindi humihigpit pagkatapos maghugas ng mukha. Mayroon akong isang lihim na ibabahagi sa inyo lamang. Ito ay ang paggamit ng gatas na bahagyang lumampas sa expiration date. Kung mayroon kang gatas na lumampas sa expiration date sa sulok ng iyong refrigerator, huwag mo itong itapon. Mas maraming lactic acid ang nabubuo kapag nagsimula ng umasim ang gatas. Ibig sabihin, ang gatas na lumampas sa expiration date ng 2003 araw ay 2 beses na mas epektibo sa pagtatanggal ng dead skin cells kaysa sa sariwang gatas. Ngunit, mahalagang tandaan na huwag gumamit ng gatas na sira na at may masamang amoy o buo-buo. Tamang-tama ang bahagyang maasim na amoy. Kung hindi ka komportable sa paggamit ng gatas na lumampas sa expiration date o kung sensitibo ang iyong balat, ang plain yogurt ay isang mahusay na alternatibo. Ngayon, ganap mo nang nauunawaan kung bakit maganda ang gatas para sa iyong balat. Ngayon, ibubunyag ko ang 4 na himalang milk mask recipes na makakatunaw ng pekas at spot ng matandang edad sa bahay nang hindi gumagastos ng higit sa 50. Handa ka na bang kumuha ng nota? Ngayon, ibubunyag ko ang 4 na himalang milk mask recipes na makapagbibigay ng mga resulta na katumbas ng skin treatment sa halagang wala pang 50 pesos sa bahay. Ang mga paraang ito ay ang mga lihim na pinag-aralan ko sa loob ng mga dekada at napatunayan ng bisa sa maraming tao. Mag-ingat ka sa pagkuha ng nota at piliin ang gagamitin batay sa kondisyon ng iyong balat sa tuwing bubuksan mo ang refrigerator. Ang unang paraan na ibabahagi ko ay ang pinakapangunahing milk and flour mask. Ito ay pinakaangkop para sa mga nagsisimula sa milk mask o sa mga may sensitibong balat. Napakasimple nitong gawin. Ilagay lamang ang 1 kutsara ng gatas at 1 kutsara ng harina sa isang mangkok o maliit na lalagyan at haluin ng mabuti. Ang mahalaga dito ay ang pagkakayari. Kung masyadong malabnaw, tutulo ito sa iyong mukha at dudumihan ang iyong damit. Sa kabilang banda, kung masyadong malapot, hindi gaanong masisipsip ang mga aktibong sangkap sa balat. Ang susi ay haluin hanggang maging malapot tulad ng mayonesa. Pagkatapos maghugas ng mukha at patuyuin, ipahid ng pantay-pantay sa mukha gamit ang brush o daliri at maghintay ng mga 15 minuto. Pagkatapos ng 15 minuto, hugasan ng maligamgam na tubig at tignan ng salamin, mararamdaman mo agad na naging mas maliwanag ang iyong kutis dahil sa pagtanggal ng dead skin cells. Pangalawa ay ang egg white firming mask para sa mga nag-aalala sa malambot na balat at kulubot. Habang tumatanda, bumababa ang pisngi at nawawala ang jawline dahil sa gravity at dito gumaganap ng kamanghamanghang papel ang egg white. Ang albumin sa egg white ay mayroong malakas na lifting effect na naghihigpit sa balat habang natutuyo.
Paraan ng paggawa. Una, basagin ang itlog at gamitin ang yolk sa pagluluto at ihiwalay ang egg white. Mabilis na haluin ang egg white gamit ang whisk o chopstick hanggang bumula. Pagkatapos, ihalo ang 1 kutsara ng gatas at kaunting harina sa bula at ipahid sa mukha. Ang direksyon ng pagpapahid ay mahalaga. Dapat itong ipahid pataas mula sa panga, patungo sa tainga, at mula sa ibaba pataas. Pagkatapos ng mga 20 minuto, mararamdaman mong humihigpit ang iyong mukha at iyon ang tanda na kumakalat ang mga kulubot at lumiliit ang mga pores. Pangatlo ay ang potato whitening mask na siyang pangunahing bahagi ng video na ito at lubos kong inirerekomenda sa mga nag-aalala sa pekas at spot ng matandang edad tulad ni Lola Elena. Ang patatas ay naglalaman ng maraming bitamina C at enzyme na tinatawag na catecolase, na tinatawag na mansanas sa ilalim ng lupa. Ang mga sangkap na ito ay nagbabawas ng melanin pigment na nakabaon ng malalim sa balat at nagsisilbing natural na pampaputi na nagpapaliwanag ng mapurol na balat. Hiwain ang patatas at gadgarin ng pino, pagkatapos ay ihalo ang katas ng patatas at ang natira sa 2 kutsara ng gatas. Ayusin ang pagkakayari gamit ang harina upang hindi ito tumulo at mainam na maglagay ng makapal na layer sa mga lugar na may maitim na pekas o spot ng matandang edad. Ngunit, mahalagang tandaan na huwag gumamit ng patatas na may sprouts. Ang solanine, isang lason na matatagpuan sa patatas sprouts, ay maaaring magdulot ng matinding pamamaga sa balat, kaya't dapat lamang gumamit ng sariwang patatas. Ang ika-4 at huli ay ang banana honey nourishing mask para sa mga may sobrang tuyo o magaspang na balat. Ang saging ay mayaman sa bitamina A at E at ang pulot ay may kakayahang humigop ng moisture mula sa hangin, kaya't ito ang pinakamahusay para sa moisturizing. Durugin ang kalahating hinog na saging gamit ang tinidor hanggang maging paste. Pagkatapos ay ihalo ang 1 kutsara ng gatas at 1 kutsarita ng pulot. Kapag hinugasan mo ang maskara na ito pagkatapos ng 20 minuto, mararanasan mo na ang iyong balat ay nagiging makinis at makintab, tulad ng nakatanggap ng mamahaling paggamot sa isang high-end aesthetic clinic. Ngayon, ano ang pinakamahalagang paggamot na kailangan mo kapag tiningnan mo ang salamin ngayon? Piliin ang numero na gusto mong subukan ngayong gabi mula sa 5-1 basic mask para sa pag-alis ng dullness, 2 egg mask para sa elasticity, 3 potato mask para sa pagtanggal ng pekas, o 4 banana mask para sa moisture. Kung ilalagay mo ang numero na kailangan mo sa comment section ngayon, bibigyan kita ng suporta. Mag-iwan ng numero ngayon. Maaari mong simulan ang paggamot ngayong gabi gamit ang maskara na pinili mo. Ngunit sandali lang. Kung gagamit ka lang ng maskara nang hindi pinapakinggan ang sasabihin ko ngayon, maaaring masira ang iyong balat o lalong dumilim ang pekas. Dahil ang milk mask ay mabilis at malakas, mayroong 3 pag-iingat na dapat sundin. Kung baliwalain mo ang 3 ito, mas mabuti pang walang ilagay. Napakahalaga nito, kaya mangyaring mag-concentrate. Ang unang pag-iingat ay dapat itong gawin sa gabi o pagkatapos lumubog ang araw. Ang lactic acid sa gatas, bitamina C sa patatas, at iba't ibang enzymes ay hindi maganda sa sikat ng araw. Kung ang mga sangkap na ito ay nananatili sa balat at nalantad sa ultraviolet rays, maaaring maganap ang photosensitive reaction, kung saan ang balat ay nagiging sobrang sensitibo sa sikat ng araw. Maaari itong magdulot ng mga side effect tulad ng mas maitim na pekas o pamumula ng balat. Kaya't siguraduhin na gawin ang maskara sa gabi, pagkatapos ng lahat ng iyong gawain at habang nanonood ng telebisyon. Ang oras sa pagitan ng 10 PM at 10 ay ang pinakaaktibong oras para sa pagre-regenerate ng balat, kaya't ang pagtulog pagkatapos maglagay ng maskara bago matulog ay ang pinakamahusay na paraan upang mapakinabangan ang mga epekto. Pangalawa ay ang patch test. Maraming matatanda ang naniniwala na ang mga natural na sangkap
ay palaging banayad at ligtas. Ngunit iyon ay isang mapanganib na maling pag-aakala. Kung paano ang isang mabuting ginseng ay maaaring maging lason kung hindi akma sa iyong katawan, gayon din ang natural na maskara. Iba-iba ang uri ng balat at reaksyon ng allergy ng bawat tao. Lalo na habang tumatanda, nagbabago ang immune system at maaaring bigla kang magkaroon ng reaksyon sa peach o honey na dati ay ayos lang. Kaya, bago mo ipahid sa buong mukha, siguraduhing mag-test. Ipahid lamang ang kaunting maskara sa malambot na balat sa likod ng tainga o sa loob ng pulso at maghintay ng 10,020 minuto. Kung nangangati, mahapdi, o namumula ang bahaging iyon, sayang, hindi angkop sa iyo ang sangkap na iyon. Sa ganoong sitwasyon, huwag itong gamitin sa mukha at agad na hugasan ng tubig tulad ng kasabihang, huwag kang dumaan sa tulay nang hindi ito tinitignan. Ang ugali ng pagsusuri ng balat nang paulit-ulit ay magpoprotekta sa iyong mukha. Ang pangatlo ay ang pinakamahalagang susi at panuntunan sa video na ito na parang buhay. Kung hindi mo ito susundin, hindi lang mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng iyong pagsisikap sa paggamit ng milk mask, kundi masisira pa ang iyong balat. Ito ay ang masusing proteksyon sa ultraviolet rays. Ang prinsipyo ng milk mask ay upang alisin ang lumang dead skin cells at tulungan ang bagong balat na lumabas. Pagkatapos gumamit ng maskara, ang ating balat ay nagiging malambot tulad ng balat ng sanggol, ngunit kasabay nito, ito ay napakadelikado at walang proteksyon. Tulad ng isang pinabalata na mansanas na mabilis na nagiging kayumanggi kapag inilantad sa hangin, ang balat na may manipis na proteksyon ay magkakaroon ng pigmentation ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa normal kapag nakakatagpo ng ultraviolet rays. Ito ay tinatawag na hyperpigmentation sa teknikal na termino at napakahirap itong alisin kapag nagkaroon na. Kaya, sa umaga pagkatapos gumamit ng milk mask, dapat kang magpahid ng sunscreen ng maingat maging lalabas ka man o hindi. Huwag kang maging kampante. Kahit napupunta ka lang sa supermarket o maulap ang panahon, ang ultraviolet rays ay tumatagos sa mga ulap at naghahanap ng iyong malambot na balat ng sanggol. Naniniwala ako na hindi ka gagawa ng katangahan na alisin ang pekas at pagkatapos ay pahiramin ang mga spot ng matandang edad muli dahil hindi ka naglagay ng sunscreen. Magkaroon tayo ng isang pangako. Pangako na gagamit ka ng sunscreen sa araw pagkatapos gumamit ng milk mask upang protektahan ang iyong balat. Ang mga makakasunod lamang sa pangakong ito ang makakakita ng mga epekto ng milk mask. Magagawa mo ito para sa iyong balat na naghirap sa loob ng 70 taon, tama ba? Ngayon, mangyaring magkomento ng 2 salita lamang. Pangako. Nais kong kumpirmahin ang iyong matibay na kalooban. Mangyaring mangako ngayon. Ang paglagay lang ng maskara ng masigasig ay hindi makapagpapabago sa iyong balat ng perpekto sa isang gabi. Dahil ang malusog at nagliliwanag na balat ay nagsisimula sa isang malusog na katawan at isip. Ang mga pekas at mantsa na nakikita sa labas ay maaaring isang senyales ng paghingi ng tulong mula sa ating mga internal na organo. Kaya, upang mapakinabangan ang mga epekto ng milk mask ng 100% o kahit 200%, mayroong mga ugali sa pamumuhay na dapat mong gawin kasabay nito. Simulan mo lamang ang 3 bagay na ito ngayon. Hindi ito gagastos ng kahit 1 sentimo, ngunit ang mga epekto nito ay mas mahalaga kaysa sa daan-daang libo ng gamot o treatment. Una, uminom ng 1 basong mainit na tubig, kaya paggising sa umaga, ang dugo sa ating katawan ay malagkit dahil sa kakulangan ng tubig at mayroong naipong dumi. Sa oras na ito, ang 1 basong mainit na tubig ay ang pinakamahusay na natural na detoxifier na naglilinis ng mga lason sa ating katawan at nagpapagising sa ating metabolismo. Iwasan ang malamig na tubig dahil maaari itong mabilis na magpababa ng temperatura ng katawan at makasira sa immune system. Dahan-dahan kang uminom ng maligamgam o mainit na tubig na malapit sa temperatura ng iyong katawan. Sa ganitong paraan lamang, ang bawat selula ng balat
ay masisipsip ng tubig at magiging mataba na magpapahusay sa pagsipsip ng mga sustansya mula sa milk mask. Pangalawa, matulog sa pagitan ng 10 p.m. at 2 a.m. Kailangan din ng ating balat ng oras upang linisin at ayusin ang mga nasirang selula sa araw. Ang gintong oras na iyon ay sa pagitan ng 10 p.m. at 2 a.m. Sa oras na ito, ang growth hormone na tumutulong sa pagre-regenerate ng balat at ang melatonin, ang sleep hormone, ay pinakaaktibong inilalabas. Ang pagtulog ng mahimbing sa oras na ito ay ang pinakamabilis at pinakamasiguradong paraan upang alisin ang pekas at pakinisin ang mga kulubot kaysa sa pagpahid ng mamahaling nourishing cream. Huwag mong palampasin ang mahalagang oras na ito sa panonood ng mga nakakatuwang programa sa telebisyon o paggamit ng smartphone. Ang ugali ng pagpatay ng ilaw at pagtulog ng maaga ay ang sikreto upang maging 10 taon na mas bata. Pangatlo, tingnan ang salamin at mahalin ang iyong sarili ng buong puso sa tuwing nakaharap ka sa salamin. Huwag mong tingnan lamang ang iyong mga pekas at kulubot at magbuntong hininga. Bakit ako nagkaganito kabilis tumanda? Kapag tayo ay nai-stress at minamaliit ang ating sarili, naglalabas ang ating katawan ng stress hormone na cortisol na nagpapaganda sa balat. Makipag-usap ka sa iyong sarili sa salamin ng may pagmamahal, sobrang naghirap ka para sa iyong pamilya. Ngayon, aalagaan kita. Ang positibong pag-iisip at pagtawa ay naglalabas ng endorphins at nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo na lumilikha ng natural na kulay at kinang sa mukha. Habang ginagawa mo ang maskara na ibinahagi ko ngayon, sabihin mo sa iyong sarili, ako ay mahalaga. Nararapat akong mahalin. Ang masayang isip na iyon ay lubos na magpapataas sa healing effect ng iyong balat. Taos-puso akong umaasa na ang milk mask recipe na ito, na matagal kong idiniin hanggang sa punto ng pagkaubos ng aking boses, ay naging isang maliit na kislap ng pag-asa sa iyong pagod na buhay. Naaalala mo ba si Lola Elena na nabanggit ko sa simula? Hindi na siya umiiwas sa salamin. Sa katunayan, nagsasanay siya ng ngiti sa salamin tuwing umaga at gumagala kasama ang kanyang mga mahal na apo tuwing weekend na namumuhay ng mas masigla at may tiwala sa sarili kaysa dati. Hindi ko malilimutan ang masayang ekspresyon sa kanyang mukha nang ipagmalaki niya na ang kanyang apo ay kinukuskos ang kanyang pisngi at sinasabing malambot na ang pisngi niya. Kaya mo rin. Ang ngayon, na akala mo ay huli na. Ang pinakamaagang oras. Nang walang mamahaling laser treatment o daan-daang libo ng luxury cosmetics, maaari tayong tumanda ng maganda at malusog sa pamamagitan lamang ng mga karaniwang natural na sangkap sa ating paligid. Ang tunay na kagandahan ay hindi nabibili ng pera, kundi nagmumula sa pagmamahal at pag-aalaga sa sarili. Huwag mong kalimutan na ang pagtanda ay hindi isang malungkot na bagay, kundi isang magandang proseso ng pagkahinog. Ang mahalaga ay ang hindi pagsuko at ang patuloy na pagsisimula ngayon. Huwag kang magpabukas at simulan ang milk mask ngayon sa pagbubukas ng iyong refrigerator. At pagkatapos ng 3 araw, sana'y maramdaman mo ang pagbabago sa iyong balat, sa iyong mga daliri at muling makuha ang iyong tiwala sa sarili na kaya mo rin. Kapag lumiwanag ang balat mo, gagaan ang pakiramdam mo. At kapag gumaan ang pakiramdam mo, magbabago ang buhay mo. Buong puso kong sinusuportahan ka upang ikaw ang maging bida ng kamangha-manghang himala na iyon. Patuloy kong pag-aaralan at ibabahagi ng walang pag-aatubili ang pinakamahusay na natural healing secrets na hindi kailanman ibabahagi ng mga ospital at makapagpapalusog ng walang gastos. Hanggang sa araw na ikaw ay mamuhay ng walang sakit, komportable, at maganda hanggang 100 taong gulang, ako ang magiging pinakamatiyak mong kasama sa kalusugan. Sa susunod na video, pinaghahandaan kong buong gabi ang tungkol sa mga himalang pagkain na nagtatanggal ng lason sa loob ng balat at nagpapaputi sa loob, na kasing halaga ng pagpapahid. Kung gusto mong malaman ang mahalagang impormasyong ito nang mas maaga kaysa sa iba, mangyaring pindutin ang subscribe at like button ngayon. Sa huli, buong puso akong nagdarasal
na ang lahat ng aming mga senior na kaibigan na nanood ng mahabang video na ito hanggang sa dulo ay maging malusog sa katawan at isip ng walang sakit. Kung mag-iiwan ka ng 2 salita lamang, kalusugan, sa comment section na naglalaman ng mainit na pagmamahal sa kalusugan at kaligayahan ng bawat isa, magiging malaking lakas ito sa akin sa paggawa ng mga video. Mahal ko kayo at iginagalang. Ang pagtanda ay isang natural na proseso at sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural at abot-kayang paraan, tulad ng milk mask, maaari nating alagaan ang ating balat at katawan nang hindi kailangan ng mamahaling treatment. Ang susi ay ang pag-unawa sa ating balat, pagpili ng tamang pamamaraan, at pagiging masikap sa pag-aalaga. Higit sa lahat, ang pagmamahal sa sarili at pagtanggap sa bawat yugto ng buhay ang tunay na pinagmumulan ng kagandahan at kaligayahan. Simulan ang paglalakbay na ito ngayon at saksihan ang kamanghamanghang pagbabago sa iyong sarili. Maraming salamat!